Doble ingat sa pag-scan ng mga QR code. Sa Imus Cavite, nalima sa mahigit 20,000 peso sa e-wallet ng isang tindahan ng isang nagpa-cash in sa kanila. May report si Ian Cruz. Ayan, bote lang. Bote lang. Kaya mo yan yung... Ano pa na? Oyster sauce, dalawa. Nagpa-cash in ang lalaking iyan ng 220 pesos sa isang tindahan sa Imus Cavite gamit ang isang QR code. Pero hindi rin pumasok ang pina-cash in nito, kaya ang lalaki muling nagpa-scan ng bagong QR. Hindi na nakunan ng CCTV pero agad umanong umalis ang mga lalaki. Nang silipin ng may-ari ng tindahan ng kanilang e-wallet, nakalink na ito sa isang online shopping app. Tapos yung mga sumunod kasi na mga pumapasok sa amin na na payment, ang nangyayari sila lang po ang kumakain. Naka-anim na transaksyon ang mga suspect. Yun pong ginawa niyang access para makapasok sa aming system. Mahigit 23,000 piso ang nalimas sa e-wallet ng mga biktima. Nai-report na ng mag-asawang biktima sa otoridad ang insidente. Ang mga may-ari ng tindahan na biktima ng tinatawag na QR code modus o QR phishing, kung saan gamit ang QR code, nire-redirect o dinadala ng scammer ang biktima sa peking website o system para ma-access ang mga personal na impormasyon. Para makaiwas sa ganitong uri ng scam, narito ang tips mula sa PNP Anti-Cybercrime Group. Huwag mag-scan ng QR code mula sa hindi kilalang source. Tingnan ang link bago maglagay ng impormasyon. Huwag din basta-basta magbibigay ng OTP at mga personal na detalye at gumamit lamang ng mga verified at official website o app. Ian Cruz, GMA News.